So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, talaga nga namang napasubo na po, mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte. Paanong napasubo? Kasi mga minamahal, alam nyo naman itong sila Digong, no? Sila Sara, mahilig mangako. Diba? Unang pangako nila sa kanyang ama, jet ski, punta West Philippine Sea, hindi naman natupad. 6 months na droga, mauubos, hindi naman natupad. So, mahilig silang mangako ba? Itong si Sara Duterte, sabi niya, one of these days, huhukayin niya daw sa libingan ng bayani, si FEM, tapos itatapon niya sa West Philippine Sea. Di ba mahilig mangako itong sila Sara Duterte? So, nauna na pong ipinangako ni Sara na kapag na-contempt yung kanyang mga kasamahan, kapag nakulong yung kanyang mga kasamahan for ilang days, sasamahan niya daw po ito. And eventually nga po mga minamahal, na-contempt itong kanyang mga staff, kabilang na si Zulaika Lopez, dahil nga po sa pagsisinungaling. Alam nyo naman na itong si Zulaika Lopez, lagi nilang sinasabi na, I don't know ma'am, hindi ko alam. Diba na in the first place, ikaw yung nagbigay ng letter doon sa COA na wag ibigay yung mga hinihinging dokumento ng kongreso, 'di ba? Tapos sasabihin mo wala kang alam sa confidential funds. So, talaga nga namang ka-contempt 'yon. Kasi malinaw at klarado yung kanyang pagsisinungaling doon. So, mga minamahal, itong si Zulaika Lopez na contempt. So, ang ginawa ni Sara Duterte, dahil nauna niya nang ipinangako, napasubo siya. So, sinamahan niya, mga minamahal, kung saan na-contempt ang kanyang mga kasamahan. Pero, hindi nyo ba napansin, mga minamahal, na halos lahat ng sagot ng kanyang mga staff is puro I don't know? At once na pong inilaglag ni Zulaika Lopez itong si Sara Duterte. Alam niya yan, yung patungkol sa papers. Ano ba yung patungkol sa papers na nagsulat nga itong si Zulaika doon sa COA na huwag ibigay yung mga hinihingi. Mga minamahal, hinihinging dokumento, ebidensya ng Congress patungkol nga po dito sa confidential funds ni Sara Duterte. Diba? Sabi ni Zulaika Lopez, alam po yun ni Vice President Sara Duterte. Alam ni Sara yung patungkol sa letra. So doon pa lang mapapansin natin na itong si Sara Duterte ay meron nga talagang tinatago. Kasi bakit ayaw niyang maibigay ng COA yung mga hinihinging dokumento ng Kongreso na in the first place, hindi lang naman yan in aid of legislation yung trabaho ng Kongreso. Meron din silang oversight function. Kaya nilang tingnan, busisihin, i-review, salaminin, mga minamahal, yung iba't ibang ahensya. Meron nga din silang kakayahan na tawag dito, magbigay ng ng letter na pumunta ka dito, 'di ba? Meron silang kakayahan nun. So sa madaling sabi, mga minamahal, napasubo na itong si Sara Duterte. So ngayon, nung napasubo itong si Sara Duterte, eto na. Pumunta siya doon sa lugar kung saan nakadetain itong si Zulaika Lopez. At na aking nararamdaman, base lang to sa aking opinion, mga minamahal, personal perspective ko to, mukhang merong pagbabanta na ibinigay itong si Sara Duterte. Na huwag kang kumanta, once is enough, diba? May kalalagyan ka, parang gano'n na pagbabanta. Kasi mga minamahal, imagine that, kung hindi sinamahan ni Sara Duterte, itong sila Zulaika Lopez, there is a big chances and big possibilities, mga minamahal, na magtulong-tulong yung mga staff ni Sara Duterte na yan para ilaglag siya. Kasi, in the darkest times and in the difficult moments, bakit ikaw lang? Hindi mo kami iniintindi. Nandito kami, nakadetain kami, hindi mo kami iniintindi. Diba? Right? Mga minamahal. So, sa madaling sabi, mukhang pinipigilan ni Sara Duterte na wag kumanta itong kanyang mga staff. Kung kaya't ginrab niya na yung opportunity na, total, napasubo na din siya, ginrab niya na din yung opportunity niya. Base sa aking own perspective to, mga minamahal, sa aking basa, na balaan niya na din na wag nang kumanta. Kasi, may mga pamilya kayo sa labas. May mga kamag-anak kayo sa labas.
may anak, may tatay, basta may pamilya kayo. Pag ako isinubo ninyo, alam nyo naman yung mga Duterte, mahilig mga may gumamit ng kapangyarihan. So, maybe, ginrab ang opportunity para bigyan ng babala ang sino mang kakanta pa kay Sara Duterte. Feeling ko lang yan, mga minamahal. Posibleng pwedeng ganun. Kung kaya't nagstay siya magdamag at ginrab niya na yung opportunity, total na pasubo na siya. Pero dapat kung mahal mo yung mga staff mo, dapat doon ka din mismo kung saan sila nakakulong. Hindi yung may pa-office-office ka pang nalalaman. Oh, panoodin natin tong balitang to. Kasalukuyang nasa Kamara si Vice President Sara Duterte para samahan ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakadetain doon. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na magdamag sinamahan ni VP Sara si Lopez. Alas 8 pa raw ng gabi, nasa Kamara si VP Sara. Pinagbigyan daw nilang bumisita si VP Sara kahit labas na sa visiting hours bilang courtesy sa bise. Nasa opisina raw siya ngayon ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Pinakontempt ng House Blue Ribbon Committee si Lopez dahil sa pangingialam sa pagdinig. Naunang sinabi ni VP Sara na sasamahan niya ang kanyang staff sakaling ipadetain sila sa Kamara. Mga kapatid, Dimples Romano po. Yan. Ang iba hangang-hanga sa ginawa ni Sara Duterte na kung nasinamahan niya yung kanyang staff. Kasi mga minamahal, in the first place, walang kahanga-hanga dun eh. Pinangako mo yan eh. Alangan naman hindi mo tuparin. 'Di ba? Pinangako mo yan. At beside mga minamahal, kung hindi pumunta dyan si Sara Duterte, malaki po yung posibilidad na yung mga staff na na-cite and contempt ay pwede po yan mag-anib ng puwersa at ilaglag itong si Sara Duterte dahil di ba? Sorry, nagmura ako dahil okay ninam, di ba? Lahat tayo nangamkam sa pera ng taong bayan tapos ikaw lang nakalaya, kami dito kulong. Parang ganon. So, hindi pwede yun na kami iniwan mo sa ere. So, samahan mo kami dito. Sama-sama tayong nangangamkam sa pera ng taong bayan, di umano no? Tapos ikaw lang yung free. Ikaw lang yung nasa labas, ikaw lang malaya, tapos kami dito kulong. 'Di ba? So, talaga nga namang ginrab na yan ni Sara Duterte yung oportunidad. Yung opportunity, mga minamahal, na sabihan, bigyan ng babala na wag na kayong kumanta. Kasi merong kapangyarihan si Sara, tandaan ninyo, vice-presidente siya. Diba? Vice-presidente itong si Sara Duterte. May mga pamilya kayo sa labas. Kagaya ng ginawa ni Digong noon. Di ba kay Dilima? Pasensya na mga minamahal kung medyo umuulan na. Di ba yung mga tumistigo against kay Dilima na ayaw tumistigo? Tinakot yung pamilya? Tinakot yung tao na, oy, may pamilya kayo. So, sino ba naman yung gugustuhin na madamay pati yung pamilya? Ako lang naman yung kailangan nyo. So, sa madaling sabi, mga minamahal, di ba? Ginamit na ni Sara yung pagkakataon na yun na balaan, bantaan, na walang magsasalita, walang aamin. Kaya tingnan nyo, puro laging sinasabi ng mga staff ni Sara Duterte, wala kaming alam dyan, I don't know, Mr. Chair, wala kaming kinalaman dyan, hindi namin alam yan. Na-withdraw ng 4 na beses yung 125 million sa loob lamang ng ng yung isang hugot-hugot na yan sa land bank nang walang nakakaalam, ni hindi natin alam kung saan dumiretso yung pera. Imposible naman na wala silang kinalaman dyan. Diba? Mantakin nyo na lang yan, mga minamahal, ha? Oh, see? Nakakaloka. Tapos ito yung malala. Bakit doon lang siya sumama sa detention facility? Bakit sa hearing hindi niya samahan? Di ba para matigil na yung yung madaming satsat? Kung nagawa mong samahan ng isang buong magdamag at up to this moment, according sa news, itong mga staff mo, bakit doon lang sa detention? Bakit hindi mo samahan doon sa mismong hearing? Hinahamon ka ni House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Bakit hindi mo samahan doon sa hearing na doon mas kailangan ka para hindi na mahirapan yung mga kasamahan mo? Oh, ilabas mo si Mary Grace Piatos. Ilabas mo si McDonald's. 'Di ba? O ilabas mo si Kokoy Villamin. Sino ba yung mga taong 'yon? 'Di ba?
Nakakaawa talaga itong si Sara Duterte, sa totoo lang mga minamahal. Naawa ko sa kanyang kalagayan kasi she's really trying hard, 'di ba, na magpakapapel sa mamamayang Pilipino. Kita naman natin yan, yung kanyang kilos at yung kanyang aura, 'di ba? So mga minamahal, stick to the plan siguro. May nag-comment. Stick to the plan daw yung plano nila. Walang aamin, walang iwanan, 'di ba? Baka kasi next hearing kumaraoke, kumanta, kaya stick to the plan. Parang ganon, 'di ba? Punto por punto lang tayo. Ito lang yung plano natin, walang aamin. Kahit anong gagawin nyo, walang aamin. Diba? Parang ganun yung nangyayari, mga minamahal. Kasi, baka sabi ko nga sa inyo, there is a big possibility and chances na kumanta itong kanyang mga staff. Dahil nga, hindi naman papayag yun na ikaw nasa labas samantalang kami nakakulong. Diba? Hindi papayag yun, mga minamahal, sa totoo lang. Diba? Alright. So, yun po. Antay natin yung yung next hearing, mga minamahal. Kung yung magiging panibagong liriko nila Sara Duterte at ng kanyang mga staff. Alright? So, yun po, mga minamahal. Anyway, pahingi po ako ng likes para po sa dagdag algorithm natin. Maraming salamat po sa inyo, mga minamahal, sa patuloy na pagtangkilik ng ating channel. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.